Ayan, maganda nga po mga Toktok. Welcome back sa aking channel. At maganda nga po din sa mga katoktok enthusiast natin. So ayan, first trip natin to after magpalit ng clutch lining sa ating TVS King. So subukan natin sa medyo malubak na daanan at river crossing natin para may observe natin yung puwersa, kung ano yung performance ng isang bagong palit na clutch lining. Let's go mga Toktok, tara na at tawarin natin ang ilog. May konti lang akong napansin mga Toktok sa engine performance ng TVS King. Nung bago ito, wala ako ganong napapansin na parang annoying sound ba. Ngayon may napapansin ako kapag naka 4th gear ka at kinakailangan mo na mag-reduce ng 1 gear or magbawas pa, may tumutunog sa engine na parang I can't explain, annoying sound ba. Pero naririnig ko din ito sa mga RE. Yung parang may sound siya na parang cracking sound, not totally naman cracking sound, parang ganun lang nangyayari tulad natin na tumutunog siya na nangangailangan talagang ibawas mo siya. Kaso nung bago to, hindi ko to napapansin ng original setup pa yung engine niya. So siguro yun man lang napapansin ko, pero yung persa niya okay na okay pa rin. So sa mga susunod na araw subukan natin iakyat sa mga mas matataas na lugar, no? So ngayon pabalik na po kami mga Toktok at may papagawa tayo sa ating Toktok. Malalaman nyo kung ano yung ipapagawa natin. Magdi-DIY naman tayo
sa ating tuktok. Meanwhile, yan, kakabit na natin yung visor. Tornilyo. Sobrang pasok mo na. Yan. Up. Nut mo na way para hindi mahulog. Asan yung nut dito? Dito. Okay, kalawang nut dito sa baba, sa brace. Time, dito rin siya sa handle. Yan, siya ganong nalinisan pero okay na yan. Pag kinakalaw na yung tornilyo natin, so soon palitan na lang natin ng stainless. Langanin na din tayo makabili, gabi na eh. So yan na ngayon yung finished product natin. Ito nag-cutting tayo dito yung dati nagkakabit, tapos kinat natin, tunas natin. So problema din na rin nalinisan, so kasi maingay na, gabi na. Ganun din dito siya nakakabit dati ito, tapos inakit natin dito mga almost 2 inches para ang purpose nun ay pag dito kasi nagtatakpan itong side mirror, so itinastas natin para lumagpas doon, para meron tayong support for double side mirror pa. Ang problema natin, di natanggal yung battery, nag-welding. So pero i-observe na lang natin. Anyway, yung ground naman dito naman ikinabit sa stainless, tas dito rin nag-welding, so magkalapit lang naman, so at least medyo safe. So sana hindi masira kahit hindi natanggal yung battery. So anyway, ayan na fix na. Ito yung nagtanggal, kaya pala nagba-vibrate at maingay kasi tanggal na yung welding dyan. Ngayon okay na, matibay na, fix na. Naibaba na rin yung side mirror. Yan, hindi na nakakasagabal sa pag na umiikot tayo, nag turn left or turn right. So okay na yung visibility natin. At andito na rin yung rear mirror natin para nakita natin yung front wheel. Ito. At ito naman wide view natin. Kabit na natin yung battery at nilalagyan natin ito ng rubber kasi para pag long drive nabablock yung init, so wala nang nagpipenetrate na init dyan na galing sa engine. Dati kasi nung wala pang goma, hanggang dito yung init niya kapag long drive pero nung simula nilagyan ko na rubber dun sa may battery, so wala na siyang init. Dalawang tornilyo na lang dyan makashoot, may suporta yung side mirror natin. Yan, so hanggang dito na lang mga tok-tok ang ating DIY. Bye!